rockin' with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang bongga. So ito nga, pag-uusapan nga natin ngayon kung bakit daw lumamang ang pambato natin dito kay Miss Grand Thailand. Yes, dito sa Sam Sam TV natin tatalakayin niya ng bonggang-bongga. Sabing ganon, according sa organization, kaya daw nanalo daw si Philippines dahil daw sa galing daw talaga magsalita ng English. Pero halos daw magkasing level lang, kumbaga konting puntos lang daw ang lamang ni Philippines kay Thailand. So, ano bang reaction ko dyan? Ang reaction ko, wala. Kasi nanalo pa rin naman si Philippines, di ba? So, yun. So, bakit ko pa iisipin kung ano ang, saan lumamang si Emma, ano ba ang lamang ni Emma, at bakit nanalo si Emma? Ang importante sa akin ay nakuha niya ang corona, di ba? Dahil yun ay pangarap ni Emma. Hindi ko naman ipagdadasal yan doon sa tuktok ng temple, di ba? Na inakyatan ko na halos mabali na yung ano ko kung hindi naman ako naniniwalang kaya ni Emma manalo ng Miss Grand. So, nagtagumpay tayo. So, ibig sabihin ay ano yon, talagang para kay Emma yun no matter what happens. So, wala na akong ano doon kung lumamang sa Emma, konti lang or mas kaya din talaga manalo ng Thailand. I love Gatchabel. From the beginning pa lang sinasabi ko kay Gatchabel na kaya mong mag-top 5 dito sa competition na to. Naniniwala ako na makakarating ka sa top 5 at totoo naman yon. And then, kahit balikan nyo pa yung ano ko, yung video ko noon. So, sinasabi ko talaga sa kanya yon. Araw-araw sa tuwing magkikita kami, sinasabi ko kay Gatchabel, I think makaka-top 5 ka talaga. And, sinabi ko din sa kanya nang siguro hindi lang isa o dalawang beses sa harap din ng mga fans niya, sabi ko, I think baka mag first runner-up ka. Siguro, mga 4 na beses ko sinabi sa kanya yon na I think mag first runner-up ka. To be honest, bago pa lang matapos ang Miss Grand, marami nang nagsasabi na ko, baka si Gatchabel ang manalo dahil nga, di ba, nanalo sila ng Miss Globe. Ako din, naisip ko din yon, pero minsan iniisip ko, parang hindi pa rin ibibigay kay Gatchabel kung si Infa nga first runner-up lang yung narating di ba? Kasi syempre, naghahanap pa rin ang Miss Grand na magre-representative sa kanila, sa kanilang organization, at hindi lang kasi ang Miss Grand International ay sa Thailand ang mag-i-stay. So, kailangan talaga marunong ka magsalita ng English. So, yung mga nananalo sa kanila, hindi ganong kabihasa pagdating pa sa English. So, siguro kung halimbawa ang nilaban ng Miss Grand ay si Antonia Porcil, ayon, o kaya si yung mga sino pa ba to? Antonio Porcil, si Jassy, yung mga marurunong talaga mag-English. I think ayun, mananalo talaga sila ng Miss Grand International. Pag ayun yung inilaban nila, 'di ba? Kasi example si Antonia, ang galing magsalita nito ng English. Kung si Antonia gusto niya sumali ng Miss Grand ngayon, parang feeling ko tatanggapin siya ni Mr. Nawat. Oo, 'di ba? So 'yon. So, yung mga tipong ganon. Pero kasi si Gatchabel, magaling at smart girl siya. Pero ang problema nga kay Gatchabel, hindi pa siya nakakapagsalita talaga ng English ng todo-todo. But yung performance, wala akong question. Magaling si Gatchabel kung paano niya inirepresent yung Thailand sa competition ng Miss Grand. Kaya nga siya nakarating ng first runner-up kasi magaling talaga si Gatchabel. And I believe her. Na sabi ko nga, talagang first runner-up talagang naiisip ko sa kanya. And then, sabi ko, si Emma, pwede din mag first runner-up. Pero, hindi lang first runner-up ang pwede kay Emma. Pwede din talaga mag-title. Kung halimbawa, si Mr. Nawat, ayaw niya mag-back-to-back ang Philippines, ayun, first runner-up ang mararating ni Philippines. Tapos, magsa-second runner-up si Thailand. Kasi, performance ni Thailand good. Pero, ayun nga, nakikita ko nga na lumalamang si Thailand kay Philippines sa mga ibang aspeto. But,
meron din naman lamang si Philippines kay Thailand, di ba? So, yung mga tipong ganon. So, balanse lang. Ang maganda dito ay parehas silang nakarating sa dulo ng kompetisyon. Kasi nga, kung si Indonesia nga ay naiwan ng bonggong-bongga, di ba? Naiwan sa, sa top 20 o hindi na nakapasok ng top 10. Eh, may dahilan naman si Mr. Nawat kung bakit iniwan si Indonesia doon sa top 20. Eh kasi nga si Indonesia, maganda ang mukha ni Indonesia in person ha. Kung ako tatanungin mo, gusto ko yung mukha ni Indonesia. Kasi ano siya very Indonesian, tapos magandang Indonesian si Indonesia, si Vina. Ang ano lang, siguro yung katawan niya talaga, hindi pa ganong ka-firm, tapos medyo maliit siyang tignan talaga on stage. Ayun, tapos feeling ko yung gown din na ginamit niya, hindi swak. Oho, doon sa laban niya. Kaya medyo sabi ko, ay may iwan talaga to. Swerte nga nakapasok pa rin siya sa top 20. Sa sobrang dami na pwedeng ipasok sa top 20, I think Canada over Indonesia, mas pasok talaga si Canada more than kay Indonesia, pero mas pinili pa nila si Indonesia ipasok more than kay Canada. Kasi kung tutuusin, pwede talaga siyang ilaglag ni Mr. Nawat dahil sa performance niya. Pero dahil maraming sumusuporta, so nilagay talaga siya sa top 20. Pero yung sasabihin mo na talagang ilalagay siya doon dahil nakikitaan talaga siya ng potential na kasi yung magaling siya sa pasarela, magaling siya sa... I think no. So, I think si Canada pa ay better. So, yun. So, ganun talaga. But, swerte niya. Kaya lang, hindi na talaga siya makakarating sa top 10. Ayun talaga yung tingin ko. Medyo malabo. Eh kung si ano nga, si Venezuela nga, nalalabuan din ako siya pa. And then, ayun, maswerte na lang siya, nakarating pa rin siya sa top 20. And then si Thailand, walang question, kasi sinasabi nung iba, dapat nga top 10 lang siya. Parang feeling ko hindi. Sa performance, ganda in person, at saka yung determination ni Thailand, I think deserve ni Thailand yung first runner-up. Sabi ko nga noon, ito na yung susunod na INFA. Ito na yung parang time na rin nasundan talaga si INFA. At maganda kasi nasundan talaga at kung ano yung narating ni INFA, narating din ni Gatchabel. At kung tutuusin, pwede pang lagpasan ni Gatchabel, di ba? Pero, syempre, first runner-up is a first runner-up. And then, si Emma ang nanalo. So, para sa akin, dapat talaga masaya na tayo doon. At maganda yung relationship nilang dalawa. May respeto si Gatchabel kay Emma. And then si Emma naman, hindi naman siya masyadong, ano ba yon? Hindi siya yung, mabait si Emma Kumbaga parang ate-ate talaga siya. Hindi siya yung katulad ng ibang candidates na makikita mo na may yabang. Siya hindi. As in talagang maganda yung relationship niya kay Gatchabel. At yun yung maganda. And then sana magtuloy-tuloy lang yung magandang relationship nilang dalawa. Kasi mas maganda yung natatapos nila yung reigning nila, yung friendship na nabubuo, di ba? So ako para sa akin panalo silang dalawa at talagang solid yung mga fans nila. So yung mga fans ni Gatchabel sumusuporta din kay Emma, tapos yung supporters ni Emma sumusuporta din kay Gatchabel. So together is a good, di ba? Good sign na magandang relationship ang dalawang country, Thailand and Philippines. And then sana wag tayong masira ng dahil lang sa may mga manok-manok tayo. So matuto din tayong magsukli sa ibinibigay nilang suporta doon sa kandidata natin. And then, ayun. So, wala nang comparison kung tutuusin kasi dapat happy na tayo dyan. Kasi kung tutuusin naman, parehas pa rin silang panalo. First runner-up is a first runner-up. Nakailang first runner-up ba ang Pilipinas? Di ba? So, darating siguro yung time na mananalo din ang Thailand dito sa Miss Grand. At dito napatunayan ni Mr. Nawat na hindi talaga siya bias. Ang galing lang ng Miss Grand ngayon. At sana nakikita yun ng lahat, di ba? So yun doon naman sa umaayaw doon sa business ng Miss Grand. Ay nako guys, so dapat tanggapin na lang natin na
iba na ang pageant ngayon, 2025 na. So, siguro ganun talaga yung Miss Grand at dapat i-accept natin yun ng bonggang-bongga, di ba? So, yan. And good luck kay Emma. I hope na sana ay maipagpatuloy niya ang kanyang ginagawa ngayon ng bonggang-bongga hanggang sa matapos yung kanyang reigning. And then, supportahan natin sa Emma Tiglao at saka syempre si Gatchabel, di ba, dito sa pagiging reyna nila bilang first runner-up at title holder ng Miss Grand International for 2025. So, mabuhay ang Pilipinas, laban lang. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.